DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Gusto ko lang po sanang humingi ng advice mula sa inyo. Paano nga po ba mag-e-exit? O paano nga po ba iiwan ang isang taong ka-talking stage mo? Mabait naman po sa akin itong lalaki na ito pero lately, hindi ko na po nagugustuhan ang mga galaw niya. By the way, 29 years old na po ako. And I have been talking to this guy ng ilang buwan na rin. At first, okay naman siya. In-explain ko naman sa kanya na hindi ako naghahanap ng anything romantic pa at the moment. Nung una, okay naman siya doon. But after going out for some time, nag-confess na siya sa akin. Pero ang sabi niya, Lindsay, wala naman daw siyang hinihinging kapalit. Hindi ko naman daw siya kailangang mahalin din tulad ng pagmamahal niya sa akin. Hanggang sa medyo naging overwhelming na po yung actions niya. Everyday nagsisend ng napakahabang mga messages. Palagi niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako. Tapos gusto niyang tawagan ako. Video call pa yon ha. Hanggang sa makatulog na raw kami sa gabi. Tapos paggising namin sa umaga, good morning call pa din. Minsan ko na po siyang kinausap tungkol dito. Sabi ko, this has to stop. Pero, alam niyo po kung anong ginawa niya? Ilang oras siyang umiyak nang dahil lamang sa pinapatigil ko siya sa mga ginagawa niya. Nabanggit niya po kasi sa akin before na meron siyang heart condition, DJ Lindsay. Ako naman, medyo nag-worry ako sa kanya. Kaya sabi ko, sige, kung ano na lang feel mong gawin, okay lang. Kaya po, sunod-sunod pa rin yung mahahabang messages niya kahit nakakaumay na po talaga. Sunod-sunod pa rin yung pagtawag niya sa akin kahit na nasa trabaho ako. At kahit wala na kaming pinag-uusapan, naka-on pa rin ang call niya sa akin. Am I being manipulated, DJ Lindsay? Kinokontrol niya na ba ako? Kasi alam niya naman na hindi ako okay sa mga ginagawa niya. Ang lagi niyang ini-insist ay yung feeling na nasasaktan daw siya kapag lumalayo ako. Yung tipong hindi raw siya nakakatulog, hindi raw siya nakapapakali, nahihirapan siyang huminga and all that.
Palagi ko rin naiisip na kung may mangyari sa kanya, baka sagutin ko to. Palagi niyang sinasabi sa akin na meron siyang heart condition kaya hindi pwedeng masyadong malungkot. Nakokonsensya po ako, DJ Lindsay. But at the same time, nasasakal na rin po ako sa mga gusto niya. Hindi ko man lang magawang manood ng gusto kong series. Kasi lagi niya akong tinatawagan at lagi niya akong chinachat. Nakakaumay po talaga. Kailangan ko pa po ba siyang kausapin ulit? Para lang matapos na po ito. Para lang maayos na po ito. O baka naman mas magiging okay kung bigla na lang akong mawala. Yung tipong i-ghost ko na lang siya bigla. Ang hirap niya kasing kausap, DJ Lindsay. Please help me. Ayoko pong maging killjoy sa pamilya ko lalo na't magiging Pasko. Baka po mamaya, imbes na nag-i-enjoy kami ng pamilya, tawag-tawagan niya ako o di kaya naman, pumunta pa siya sa bahay namin. I don't wanna spoil the moment. So again, ano po bang dapat kong gawin to exit this talking stage gracefully? DJ Lindsay, tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Iya. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa Kapulungan, 14 minutes. Makaraan po ang 9:09 ng umaga, 9:14 on the clock. Yan, tinanggal ko na yung aking sunglasses. Kaya naman pala. Feeling ko lang to. Oo. Allergy. Kasi uminom ako ng antihistamine, no? Medyo naging okay yung pakiramdam ko. Oo. Uy, hindi to pag-iinarte lang, nakakaloka kayo. Kung alam nyo lang kung gaano kapula yung mata ko kahapon. Anywho, this is Lihim ng Liham, ang programang wala kang matututunan talaga. Pero meron ka mararamdaman. Ow! How to exit a talking stage gracefully. Ang hirap nga naman, Alam mo, feeling ko minamanipulate ka talaga niyang nung talking stage mo na yan. Oo, di ba? Kasi kaya hanggang kailan niya gagamitin yung meron siyang sakit sa puso or meron siyang heart condition para lang makip ka niya, di ba? Ang pangit naman nun, na parang nag-uusap lang kayo and alam mo yon, parang kaya lang kayo together or well, hindi naman kayo mag-on, pero kaya lang kayo connected sa isa't isa at nag-uusap is because pinagtsatsagaan mo siya dahil nga sa kanyang heart condition. Di ba? Ang pangit naman nun, B. Oo. That's not love. That's not liking somebody. That's naawa dun sa kapwa mo. So ano to? Kapwa ko, mahal ko. Oo. Diba? Oo. So kung ako yan, kung mahirap talaga siyang kausapin, una, itatry ko pa rin. Kasi tinry niya na once Itatry ko ulit na kausapin siya. Sabihin mo sa kanya, Uy, Fafa. Fafa. Gusto mo yung Fafa? Sorry.
kinausap na kita tungkol dito once, diba? And I'm telling you again na hindi ako komportable sa mga ginagawa mo. Yung pagtawag mo sa akin, mga mahabang usapan, ganun. Kasi minsan ang tao kailangan mong ulit-ulitin sa kanya, diba, yung mga pangyayari. O di kaya naman kailangan mong ulit-ulitin sa kanya yung mga kailangan niyang gawin. Just so, tumatak sa isip niya at sa puso niya at sa kaluluwa niya na dapat ito yung gawin mo. Tigilan mo yung kakatawag sa akin at pagme-message sa akin ng malalang malala. O kasi hindi ko talaga maibabalik yan, B, kahit anong gawin ko. 'Di ba? Kasi I don't feel the same for you. Ganyan. Masakit nga lang yun talaga. Pero kaysa naman sa mag-pretend ka na okay lang sa'yo, alam mo kaya kaya humaba ng humaba yan kasi hinayaan mo siya. Kasi pinabayaan mo na ang rason kung bakit, alam mo yun, nagagawa niya yung mga bagay niyan is because naaawa ka sa kanya. 'Di ba? And, ayan, namamanipulate ka na talaga. Oo, hindi mo na kailangan itanong kasi talagang kitang-kita na namin. You are being manipulated. Bakla ka ng taon, 'di ba? Tapos parang siya, 'di ba, tinitake advantage niya naman na, ay, teka lang, oo, kumagat siya sa patibong ko. Okay, let's get it on! Diba? And sa totoo lang, diba? Kasi nakita niya yun na, okay, nahulog siya sa trap, nagpadala siya, kinagat niya. Okay, dito tayo. Wala kang magagawa kung tawagan kita dahil naaawa ka sa akin, diba? Minsan nagte-take advantage yung mga tao sa weaknesses natin, diba? So kung ikaw naawa ka sa kanya, siya naman, sinunggaban niya yung chance. Oo. So kung ako sa'yo, kung talagang ayaw mo na, you have to draw the line, diba? Just because naawa ka sa kanya doesn't mean pwede ka na niyang kontrolin. Wow! 'Di ba? Kung totoong may heart condition siya, di magpapunta siya sa ospital o di kaya naman, 'di ba? Magkonsulta siya sa doktor, ganyan. Pero hindi mo pwedeng, alam mo 'yon, i-arrow yung sarili mo palagi, offer yung sarili mo palagi, lalo na kung against your will. If you're not happy about it, hindi mo pwedeng i-arrow yung sarili mo diyan. Kasi una, hindi naman mawawala yung heart condition niya o yung problema niya sa puso kapag lagi kang nandyan, di ba? Oo, ang kailangan niya talaga is yung mga espesyalista sa puso. Mga gamot-gamot, ganyan. Ilapit mo kay Mayor. Hindi, totoo lang. Ngayon, kung hindi pa rin siya nadadala sa mga salita, ganyan, okay din idea para sa akin yung bigla ka na lang mawala. Oo, yung bigla mo na lang siyang i-ghost. Kasi, ang kulit ng lahi mo eh. Diba, sinabi ko na sa'yo twice. Ano, tatrice pa ba tayo? Paulit-ulit? Oo. Diba, sana kung pupil ka, diba, kung kinder ka, o di kaya naman batang maliit ka. Kasi paulit-ulit tayo, Fafa. Diba? So, yun, wag kang magpa-control, wag kang magpa-manipulate, oo. I'm getting it, naaawa ka, pero hindi ka dapat nagpapa-dictate sa kanya just because naaawa ka sa kanya. Kasi hanggang kailan ka susunod dyan? Diba? Tsaka may sarili kang buhay, hindi naman kayo together. I mean, hindi naman kayo magjowa, hindi naman kayo MU, diba? So, kung ako sa'yo, leave ka na sa situation na yan. Diba? Kasi it will go on and on and on for a long time kapag hindi mo nilagyan ng tuldok o ng end yung magulong usapan na yan. Wow! At saka baka mamaya mag-expect pa siya ng malalang malala. Diba? Kasi baka ang iniisip niya, sorry na talagang sa camera talaga. Kasi baka ang iniisip niya is, baka pagdating ng panahon, matutunan niya akong mahalin dahil sa mga pinapakita ko sa kanya. Baka pagdating ng panahon, bumigay din siya sa akin at sabihin niyang, I love you too, dahil sa mga pinapakita ko sa kanya. Kasi sweet ako sa kanya. Well, in fact, hindi talaga. Kasi, di ba, hindi mo siya bet eh. Unless you wanna give it a try, you wanna give it a shot, okay din naman yon. Pero kung ngayon hindi mo siya bet talaga, wag mong pilitin at wag kang magpadikta sa kanya. Because it's not natural eh. Diba? Ang pangit nung kaya lang kayo naging mag-honest dahil naawa ka sa kanya, diba? O mas maganda yung tipong gusto mo na siya from the very beginning and hindi ka na-manipulate kaya ka na-fall sa kanya. Diba? Mas maganda yung kusang loob mo siyang mamahalin. Ganun yun. Usap lang ng usap. Pag hindi madala sa usapan, nakakatakot kasi baka mamaya maging stalker siya eh. Alam mo yun, kapag ganyan ka-obsessed yung lalaki, di ba? Baka mamaya alam niya na kung saan ka nakatira, kung anong oras ka nagta-time in, time out, ganyan. Kung saan ka sumasakay. Hoy, may mga ganyan, mga bakla kayo ng taon. Yun yung mga nakakatakot. Obsession na yun, hindi na yun love, hindi na yan pag-ibig. Oo.
Wait lang, basa po tayo ng mga comments ng mga pangga natin na ito, pagpasensyahan nyo na mga harsh tong mga pangga natin, ha? Oo, talagang sinasabi ko sa inyo. Sabi dito ni Ate Rosie Lopez, nako, the guy is so makulit. Better kausapin mo na lang siya. Kung ayaw makinig, i-block mo na lang siya, ate. Diba? Sabi naman po dito ni Lucille. Oo, sabi ni Lucille Cross, good morning DJ Lindsay, ganda naman po niyan. Good afternoon na pala po dito sa Australia. Hello po. Hoy, may magandang sunscreen dyan. Alam mo na ha, Ate Lucille, pag bumalik ka dito sa Pilipinas, yung sunscreen na Cancer Council approved, oo. Ako, may message kita ng personal. Oy, naku, dalhan mo ko niyan. Ngayon lang ako hihiling. Sinasabi ko sa inyo, maganda yung sunscreen na yon dyan sa Australia daw nabibili. Oo. May message ko kayo mamaya. Oo. Ate Lucille ha, Ate Lucille Cross. Oo. Bet mo yon. Oo. Parang awa mo na. Sabi pa dito ni Kai Johanna yan. If a guy loves you, let it be. Kasi madalang na lang ang lalaking mas mahal ka kesa sa mas mahal mo. 'Di ba? Darating ang time na malalaman mo na seryoso siya sa'yo kasi willing siya maghintay until magustuhan mo siya. Pero kung may pang-block, red flag na, pa-shoutout naman po dito sa Hong Kong. Hello po sa mga OFWs natin dyan sa Hong Kong. Musta naman kayo dyan? Well, depende pa rin yan sa'yo diba? Kung ano talagang feel mo sa puso mo. Kasi if it's starting to bug you and you're not, confident and comfortable about it, then feeling ko hindi dapat ipilit ng lalaki, diba? Kasi, diba pag hindi siya tinitigilan, baka harassment na nga yung tawag doon. Hindi ako expert sa mga batas-batas, ha? Pero kapag overboard na, yung talagang hindi ka tinatantanan, hindi ka pinipigilan, hindi ka tinitigilan, ganyan. Too much yun, diba? Sabi pa dito, sabi ni Ate Rosie, baka eme-eme lang na may heart condition siya. Pwede rin, parang ma-manipulate siya para sumunod lang siya. Sabi naman ni Feli Katapang, to you sender, kausapin mo na lang siya ng maayos. Siguro naman po maiintindihan niya kung hindi ka na niya maunawaan. Diba? Nasa kanya na po ang problema. Diba? Sabi naman po ni Vanessa, deadmahin mo na lang si Guy ng tuluyan. Mapapagod din yan pag hindi mo na pinansin talaga. Sayang oras ni ate. Good morning DJ Lindsay, watching all the way from Prince Edward Island, Canada. Hello! Ang taray ng mga nakikinig sa atin. Australia, Canada, Hong Kong. Anong oras ba dyan sa inyo? Oo, at gising pa kayo hanggang sa mga panahong ito. So ang ending is that you shouldn't force love. Diba? It should come naturally. Kasi ang forced na love is not natural. Forced nga. Hindi ka magiging magulo. Diba? Hindi siya magiging hindi siya ganun kasarap sa pakiramdam kapag pinilit mo lang yung pag-ibig. Lalo na, diba, kapag kinukulit ka nung tao na yan para lang mapansin mo siya, para lang mahalin mo siya, sweet siya sa sweet. Pero if hindi ka na komportable, tulad ng palagi kong sinasabi, hindi ka na komportable, natatakot ka na, tapos kumbaga hindi mo na magawa yung mga gusto mong gawin just because nandito tong tao na to at binabag ka ng tao na to, then I think it's about time na talagang tapusin mo na. Let it go, babe. Oo. At meron ka namang meron ka namang right na sabihin na enough is enough. Okay. I'm sorry, hindi ko kayang suklian ang pagmamahal mo kaysa naman sa umeffort ka ng umeffort sa akin tas hindi ko naman maibabalik. Itigil mo na yan. And the last time na po itong sasabihin ko sa'yo. Wow! Itigil mo na yan, please. Kasi the next time na i-message mo ako, hindi na ako magre-reply. Okay? Kasi ayoko na. Itigil mo na yan. I'm sorry, hindi kita matutulungan sa heart condition mo. Pagpasensyahan mo na. Okay? Para sa akin lang naman yun. Ewan ko kung meron kayong ibang style, then by all means, please welcome po kayong isuggest yan dito sa ating comment section sa facebook.com/energyfm1067. Okay. Kasi minsan kailangan mong soplakin ng katotohanan, di ba, ang isang tao, lalo na kung sobrang kulit. Kailangan mo sabihin sa kanila yung real talk lang po, no? Oo, kailangan mo silang ganunin Real talk lang, no, Fafa? Hindi ko bet. Itigil mo na. Naawa lang ako sa iyo kaya pinabayaan ko to to continue hanggang ngayon. Pero this time, hindi na ako komportable. Tigilan mo na, please.
Kasi hindi na ako magre-reply sa iyo kasi ayoko na. Pagpasensyahan mo na, 'di ba? Ganon. Sabi naman ni Edwin, Bunagan, dangerous ang guy na yan, Sizzy. Baka mapahama ka pa. Tigil mo na yan, Sizzy. Watching from South Korea. Sarang hey, DJ Ganda. Ang taran. Korea naman ngayon, yung totoo. Para tayong dito nag-attendance ng bawat bansa. Oo, why not? Okay. There you go, Iya. I hope maging okay ka sa mga susunod na araw. And nandito lang naman kaming mga panggamo if ever you need someone to talk to, ganyan, to make kwento with, then we're just here for you. At ikaw din, Pangga, kung meron kang kwento that you wanna share dito pa sa Lihim ng Liham, halika na at i-share mo na yan. Punta ka na sa facebook.com/energyfm1067. O di kaya naman, ikwento mo na yan sa akin ang personal. facebook.com/lindsay1067. LINDSAY1067. Giving you something from K-Cal. This one is called Why Can't It Be? Aww. Sa mga talagang nasa friend zone lang, this song is for you. Wow! Huwag masyadong damdamin, magpapasko pa naman. Huwag ka madrama dyan. Minsan kapag may gantong season, di ba, mas nagiging madrama ang mga tao. Anyways, enjoy this song. Oras natin, 9:27 on the clock. Tutok lang. Okay, You came along unexpectedly. I was doing fine in my little world.